Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, ipinakita ng isang viewer ang kanyang mga daliri sa akin at nakita kong hirap at sakit siyang baluktutin ito. At ang sabi ko nga sa kanya ay magpatingin sa doktor dahil mukhang meron siyang trigger finger. At tinanong niya sa akin kung ano raw po ba iyon. Alam po ninyo, ang trigger finger o stenosing tenosynovitis ay nangyayari kapag namamaga o kumakapal ang litid o tendon sa daliri at hindi ito makadulas ng maayos sa loob ng sheath. Ito yung makitid na tunnel na dinaraanan ng litid. Dahil dito, naglalak o napopwersa ang daliri bago gumalaw para bang may nag-trigger. Ito po ang mga karaniwang dahilan bakit nagkakaroon tayo nito. Ito ay dahil sa paulit-ulit na paggamit ng mga gawain na paulit-ulit ang pagkapit, pagpisil o paghawak ng tools tulad ng sa constructions, gardening o mga pagtugtog ng instrumento. Pamamaga po dahil sa kondisyon sa kalusugan gaya ng diabetes, rheumatoid arthritis o iba pang inflammatory conditions. Pagkakaroon ng nodule o bukol sa tendon o kaya may maliit na umbok sa litid na naiipit habang dumadaan sa tendon sheath. Pagsikip ng mga tendon sheath dahil sa pamamaga o pagbabago sa tissue na nagiging sanhi para sumikip ang daanan ng litid. Ang edad at kasarian ay mas madalas sa mga nasa edad 40 pataas at ito ay mas common po sa kababaihan. Mas mataas po ang tsansa sa kababae dahil sa hormonal changes, repetitive hand activities, mga comorbidities at anatomical factors kaya mas nagiging prone ang tendon sa pagkapit o paglock. Bakit po ito nagti-trigger? Kapag sinusubukan mong igalaw ang daliri, naiipit ang makapal o inflamed na bahagi ng litid sa makitid na sheath. Kaya minsan, hindi agad gumagalaw ang daliri at biglang lalagitik kapag nakalusot. Narito po ang mga practical at malinaw na tulong tungkol sa trigger finger. Ito po ang dapat natin mga simpleng gagawin sa bahay. Iwas muna po tayo sa paulit-ulit na gripping o mabibigat na gawain. Warm compress 10 to 15 minutes, 2 hanggang 3 beses isang araw para po mabawasan ang paninigas. Gentle stretching, dahan-dahang ituwid at i-bend ang daliri. Huwag pong pilitin kung masakit. Splinting po kung kaya. Ito ay ang pagsuot ng finger splint sa gabi para hindi po ma-overbend ang daliri. Kailan po tayo dapat magpatingin sa doktor? Kapag malakas ang sakit at kapag hindi mo na maituwid o ma-bend ang daliri o kaya'y umaabot na ng ilang linggo na hindi gumagaan. Narito pa ang mga medical treatment options. Ito po yung mga ibuprofen, mga non-steroidal anti-inflammatory para po sa inflammation. Steroid injection, madalas epektibo kung hindi pa ito malala. Mga minor surgery para sa matitinding kaso na hindi tumutugon sa ibang treatment. Mas maganda po kung tayo ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow, subscribe lang po at i-share po natin. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong.